Hi, parents and kids! Ayan, narito na naman po si Teacher Ian para i-guide kayo sa mga activities ng ating module sa Mathematics 1 for Week 3. At ang ating topic ay pagpangkat muli ng pangkat ng isahan sa sampuan at pangkat ng sampuan sa sandaanan. Pagkatapos ng aralin ito, ang mga bata ay inaasahang maipangkat muli ang pangkat ng isahan papunta sa pangkat ng sampuan at ang pangkat ng sampuan papunta naman sa pangkat ng sandaanan. Pero syempre, bago tayo pumunta dun sa ating bagong aralin, balikan muna natin kung ano ba yung ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Ito ay ang labis ng isa at kulang ng isa. Magkakaroon tayo ng activity para muling ma-refresh yung knowledge na natutunan ng bata tungkol doon sa labis ng isa. Ano ang labis ng isa sa 24? 25. Ano naman ang labis ng isa sa 17? 18. Labis ng isa sa 36? 37. Sumunod. Labis ng isa sa 7. Ayan, mabilis lang to. 8. Labis ng isa sa 89. 90. Labis ng isa sa 65. 66. Kung hindi masabi ng bata sa Tagalog, okay lang yun. Kung English yung sagot niya, pwede nyo na lang Tagalogin o sabihin nyo na lang sa kanya ano ba yung Tagalog dun sa number na yun. Halimbawa, ang sagot niya 66. Tama naman yung sagot niya. Sabihin nyo na lang yung Tagalog ng 66 na 66. Kasi nga, di ba, ang math from grades 1 to grade 3 ay mother tongue talaga, Tagalog. Pero nandun pa rin yung English para ma-familiarize sila. Punta naman tayo sa kulang ng isa. Bawas na tayo ng isa dito ha. Kulang ng isa sa 14. 13. Kulang ng isa sa 38. 37. Kulang ng isa sa 51. 50. Kulang ng isa sa 3. 2. Kulang ng isa sa 11. 18. Kulang ng isa sa 27. Sagot? 26. Ayan. Itong ginawa natin ay nasubukan muli yung kanilang natutunan ng nakaraang linggong aralin na labis ng isa at kulang ng isa. Ngayon naman, dadako na tayo sa pinakang aralin natin para sa ikatlong linggo sa Mathematics 1. Tingnan daw natin ang larawan sa ibaba. Ito ay nagpapakita ng pagpapangkat muli ng mga blocks. Pag-aralan kung paano pinangkat ulit ang mga blocks. Kung mapapansin ninyo dito sa kabuang bilang ng blocks, ayan, hiwa-hiwalay diba yung mga blocks dito? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
siyam, 10. At nilagyan ito ng kahon. Ikinahon ang 10. Bakit? Kasi nga, magpapangkat tayo mula sa isahan papuntang 10. Kaya naman dito sa kabila, dito sa may kanan, meron na tayo ditong 10 at saka isahan. Tandaan, ang pwesto ng 10 at isahan, laging nauuna ang mas malaki. Ito yung 10. Sumunod. Pagkatapos bumilang ng 10, ito ay ikinahon. Ibig sabihin, bibilang ulit tayo ng simula sa isa. Isa, hanggang sa makasampu tayo. Nawala ang cursor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At ito ay iginuhit dito sa kabila. Ilang sampuan na mayroon tayo? Meron na tayong 2. Sa pagkakaguhit, ipinakita lang na pinagdikit-dikit na yung isahan. Ginawa na itong isang set ng 10. May natira pa tayo. Ang natira, kung hindi ito aabot sa 10, ito ay mapupunta doon sa isahan. Kung mapapansin ninyo, may natira pa tayo dito. May natira pa tayong 1, 2, 3. Tandaan, ang 10, dapat ito ay kumpletong 10. Kung ito ay kulang ng 1, 2, hindi makukumpleto ang 10, itong mga natirang ito ang mapupunta sa isahan. Ganyan ang tamang pagpapangkat. Ngayon, balikan natin dito. Sa ginawa natin pagpapangkat, ating natukoy na mayroong 1, 2. Dalawang set ng 10 mula dito sa mga bilang na blocks. Kaya isinulat dito, 3 tens o 20. Ang katumbas ng dalawang 10 ay 20. Punta tayo sa isahan. Ito yung natira na blocks na hindi umabot ng 10. Kaya ito ay nakalagay dito. 3 ones o 0, 3. Ito kasing 0, pwede nang hindi isulat, pwedeng 3 na lang. No? Kasi ito ay wala na namang significance. O yan. Dito sa sample natin, wala pang hundreds o sandaanan. Pero mamaya ipapakita natin. Ang English ng 10, ito nakalagay dito sa baba na tens, at yung isahan naman ang tinatawag natin ones. Ulitin ko, sa pwesto ng 10 at isahan, laging nauuna ang mas malaki. Ito ay yung 10. Ito na ang isa pang pagpapaliwanag. Ang pagpangkat muli ng pangkat ng isahan papunta sa 10 at pangkat ng 10 papunta sa sandaanan ay mabilis na paraan upang mabilang ang isang pangkat o set. Tama yun. Ito ay sinisimulan sa pinakamataas na place value. Halimbawa, sisimulan sa 10 o tens place at ang sunod. Ito na nga yung ipinakita kanina. Ang tens o 10, sunod ay yung ones o isahan. Yan ang tamang pagkakapwesto. Kung magkakaroon tayo ng hundreds, syempre, mas mataas yung hundreds o sandaanan. Ito ay mapupunta dito sa unahan ng tens dahil yun ang mas malaki sa 3. O pinakamalaki sa 3. Tingnan natin ang halimbawa na narito. Bibilangin natin. Para makapagpangkat tayo ng 10 at ng isahan. Teka, gamit tayo ng marker. Okay. Para makita nyo yung pagbibilang. Pili tayo ng color. Bilang tayo ng 10 kasi unahin natin itong 10. Nga pala, sa pagbibilang, inuuna yung siyempre mas malaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10. Ayan, ibibilog na natin ito. Okay.
Dahil magkakapantay naman yan, masasabi natin kung ito ay 10, itong nasa baba, 10 din yan. Diba? Kasi pantay-pantay lang naman ang pagkakaayos ng mga peras. 10 ito. Ilang sampuan na mayroon tayo? 2. Bilang pa tayo. Ito, kahanay din at pagkakapantay. Kung 10 itong nauna, yung pangalawa, itong nasa baba, ay siguradong 10 din dahil sa pagkakaayos nitong pantay-pantay. Ayan. Ayan. Nakapagpangkat na tayo ng 3. Ngayon, bilangin natin yung natira. Kung aabot pa ito ng 10. Gawin natin yung color. Bilangin natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi umabot sa 10. At dahil hindi umabot ito sa 10, ito na yung ilalagay natin sa ones. Ilan ito? 6. Teka. Akin lang buburahin at mali ang pagkakasulat. Eraser. Yan. Sulat natin ng maganda at maayos ang bilang ng 6. So, meron tayong natirang 6 sa ones o isahan. Tapos, bilangin natin yung kung ilang pangkat ba ng 10 ang nagawa natin. 1, 2, 3. Ayan. May nagawa tayong 3. 3 pangkat ng 10. Mayroon tayong 3 pangkat ng 10 at mayroon tayong 6 na isahan. Na kung babasahin natin, ito ay 36. Sumunod, napakadami. Tingnan natin, meron na ditong hundreds na nakalagay. Hundreds, tens, at ones o sandaanan, sampuan, isahan. Ngayon, di naman natin agad-agad mabibilang kung uunahin natin ang hundreds. Diba sabi ko kanina, mas dapat unahin ang mas mataas. Pero dahil ito ay napakadami na para bilangin natin ng 100 agad, gagawin natin dito tayo sa tens. Dahil diba, ang tens mas mabilis kung gagamit tayo ng skip counting na 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So pagbilang natin ng ganun, makakabot tayo ng hundreds. Papakita natin. Bilang muna tayo magseset tayo ng tens bago natin bubuuin ang hundreds kung makaka 100 tayo. Kita ang kulay. Ito. Tens tayo ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 10. Okay. Bigyan na natin ito ng pagpapangkat. Ayan, 10. Siyempre, itong baba, ganun din, di ba? Diba sabi ko kanina, sa isahan, nagiging 10 kapag umabot ito ng 10. Ganun din sa sandaanan. Kailangan makaabot ng 10 sampuan bago ito maging sandaanan. Kaya ayan, nagsasaan muna tayo. Nagpapangkat muna tayo ng 10. Para makita natin, makakaabot ba tayo ng 10 pangkat ng 10 para matawag ito o makapasok ito doon sa sandaanan. Nakakailang 10 na ba tayo? Bibilugan ko muna ha. Ito binibilugan natin. Bakit hindi ko na binibilang na 10? Kasi tingnan nyo, ito ay magkakahanay naman na binilang na natin yung nasa taas na ito ay 10. Ibig sabihin, dahil kahanay naman, papunta sa baba, ang bilang na to, 10 din. Kaya yan, binibilugan ko na lang. Sana nasusundan ninyo ha. Yan,
Nakakailan na tayo? Bilangin nga muna natin. 1, 2. Nakikita nyo ba yung cursor? 3, 4, 5, 6, 7. Ito ba? 7. Na natin. 10. Ito ay 7. Ito, magdadagdag lang tayo ng 3. 7, 8, 9, 10. O, 10. Ito na. 10 na tayo dito. Next. 1, 2, 3, 4. Kulang tayo dito. 4, 5, 6, 7, 8. Ito, 8 tayo dito. Kulang pa tayo ng 2. 10. Ayan. Sana malinaw yung pagmamark ha. Yung binilang natin 10 dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakasyam na tayo na 10. Tingnan natin kung aabot tayo sa 10 sampuan. May natira tayo ditong isa sa taas. 1. Tapos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Nakaabot pa tayo ng isa pang 10. Ngayon, babaguhin ko lang yung kulay ng ating cursor para mas mapakita. Okay, bilangin ulit natin yung nagawa nating sampuan. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kapag nakasampu na sampuan, ito ay magiging isang sandaanan. Dahil nakabilang tayo ng 10 sets ng sampuan, ito ay katumbas ng isang sandaanan. Meron na tayo sa hundreds o sandaanan. 1. Ngayon, may natitira pa. Ito kaya ay aabot pa sa 10. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi na umabot sa 10. Wala na tayong natira para sa 10 dahil yung 10 sets ng 10 natin, ito ay naging sandaanan. Wala na tayong natira na para sa 10. Kaya naman, kung wala nang natira dito, ito ay magiging wala o 0. At yung natira natin na hindi umabot sa 10 na aking ulit bibilangin, 1, 2, 3, 4, 5. May natira tayo sa ones o isahan na 5. Ayan, napangkat na natin ang mga candies. At ang naging sagot natin ay 105 o 105. Ulitin natin. Kailangan magkaroon ng 10 pangkat ng 10 para matawag itong sandaanan. Kailangan naman na magkaroon ng 10 isahan para ito ay maging isang sampuan. At kung hindi naman ito aabot sa 10, ito ay maiiwan dito sa isahan. Sumunod. Mayroon tayo ditong mga pagong. Siyempre, bibilang ulit tayo ng 10. Sa 10-an tayo. Kung makakabuo tayo ng mga 10-an. Simulan na natin ang pagbibilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Kapag daw pala 2 hanay, mayroon ng 10-an. Kung 2 hanay ito, 1. Kung hanay na to 1, 2, 10 na to.
Sabihin, kung magkakaroon tayo ng dalawang hanay dito, 10 din to. Ay, nakakadalawang 10 na tayo. Ito pa, dalawang hanay din. Sabihin, 10 din ito. Basta nakaayos ang mga larawan. Kapag hindi nakaayos, kailangan bibilangin mo yun ng isa-isa. Pero kung katulad nito, maayos na maayos, pantay ang pagkakapwesto, pwede mo nang ibase sa kung ilan ang bilang ng nasa unahan. Yan. Nakakatatlo na tayo. Ito pa, dalawang hanay ito. Yan. Ito ay 10 din. Ang natira, isang hanay na lang. Bilangin na natin kung ilang 10 ang nagawa natin. Kung ito ba ay umabot ng 10. Tandaan, kung ito ay aabot ng 10 pangkat ng 10, magiging 100. Pero kung hindi, mananatili ito sa pangkat ng 10. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Meron ba tayong 100? Umabot ba ng 10 pangkat ng 10? Hindi. Dahil hanggang 4 lang ang nagawa nating 10. Kaya naman, may mailalagay ba tayo sa 100? Wala. Kapag nasa unahan ng wala o 0, pwede na itong hindi ilagay. Pero sa ngayon, lalagay ko. Kasi wala tayong 100. Walang umabot na 100. Punta na tayo sa 10. Ilan nga ito ulit? 1, 2, 3, 4. Yan, sulat na natin. Mayroong 4 na sets ng 10. 4 na pangkat ng 10. At yung natira, ito na, may natira tayo na isahan. Kasi hindi naman umabot ito ng 10. 1, 2, pangat ang bilog ko 3, 4, 5. May natira tayo sa ones na 5. Sulat natin. Yan. May natira tayong 5. At ang ating naging sagot ay 45. Sana naiintindihan na kung paano. Dahil, ayan, sisimulan na natin ang pagsasagot sa inyong kwaderno. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, isulat kung ilang 10 ang mabubuo sa bawat larawan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Tandaan, magbilang ng 10. Kung makabubuo ka ng 10, bilugan ito. Okay? Tutulungan ko kayo ngayon. Pero yung sumunod na bilang, kayo na ang gagawa. Hindi ko ibibigay dito ang sagot dahil akin lamang itong guguhitan. Kayo mag-iisip ng sagot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, 10. Nakagawa na tayo dito na isang 10. Tapos, may natira pa. Ayan, ilan 10 ang ilalagay mo at ilang isahan. Sumunod. Ganun lang ulit ang gagawin ko Tayo lang ay tutulungan ka lang ni teacher ng pagbilang, pero sabayan mo ako ng pagbilang. Ako lang ang guguhit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, nakagawa tayo ng 10. At may natira pa. Isulat sa number 1 kung ilan ang 10 at ilan ang isahan na natira. Okay na. Sumunod. Mas marami ito. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 2,
Pangkating muli ang mga tiles sa pangkat ng sandaanan, sampuan at isahan. Iguhit ang sagot sa iyong kwaderno. Nako, hindi lang basta number ang susulat dito ha. Ido-drawing na. So, paano ba ido-drawing? Balikan natin yung halimbawa doon sa unang-una. Sa unahan na pinakita ko. Ito yon. So, paano i-drawing? Pag didikit-dikitin mo na lang yung blocks. Ayan. Kaya kaya? Kung hindi kaya, paano? Halimbawa, hindi niya kayang iguhit. No? Pwede na siguro, tingnan natin yung sumunod. Okay, balik tayo. Kung hindi kayang i-drawing ng ganyan, yung blocks, pwedeng ganito na lang. Oh. Ito-drawing si bagets ng ganito. Dito ka na nilagay Yan. Tapos, lagyan niya na lang ng number dito na 10. O, di ba? Ibig sabihin, nagkaroon na ng isang set na 10. O, tapos dito, halimbawa lang to na hindi niya kaya yung pagguhit ng blocks. Pero kung kaya naman niya ng pagguhit ng blocks, very good. Mas maganda. Yan. O, di ba? Hindi siya nahihirapan pagguhit no blocks. Ginuhit niya pa rin, pero nilagay naman niya na, ito na, isang set na to ng 10 blocks. Okay na yan. Ang mahalaga, naunawaan niya na sa sampuan, kailangan na 10 isahan. Dito, dinrawing lang na pinagdikit-dikit. Ready na ha? Bibilangin ko na lang dito tapos magdo-drawing si Bagets dito sa notebook niya para dito sa sampuan tsaka isahan. Again, kung hindi kaya na may guhit-guhit pa ng blocks, pwedeng guhit ng isang mahaba tapos ilagay na lang yung number 10. Sige, bilang na tayo isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Sabi ko nga kanina, di ba, kapag pantay-pantay naman, yan, yung pagkakadrawing at nakabuo ka na ng 10, yan, isa, 2 linya. O, ibig sabihin, itong 2 linya ding ito ay 10. Tapos ito pa, 10. Yung natira, yun na yung para sa isahan. Yan ha, madali ka na makapagsasagot dito. Kasi tinulungan na kita magbilang. Pero sa pagguhit, yung bagets na magsasagot. Ang sumunod, napakadami. Pero kayang-kaya yan. Kung walang sampuan o walang isahan, 0 ang ilalagay. Yan ay kung wala. Kung walang sandaanan, 0 ang ilalagay. Pagka sandaanan ang nawawala o walang value para sa sandaanan, pwede maglagay ng 0 at pwede ding hindi na maglagay ng 0. Yan, tutulungan ko na ulit ang mga bagets na magbilang. Napakadami pero kayang-kaya. Isa, 2. Ito nakaset na ng sampuan kasi dikit-dikit na. Pero para ipakita ko lang, ayan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, nakaset na kasi ito ng sampuan. Para pakita lang ni teacher, no? Na 10 talaga yan. Meron na tayong sandinya ng sampuan. Tandaan, bago maging sandaanan, kailangan 10 sets. 10 pangkat ng sampuan. Bilangin na natin dito. Isa. Ito na yung pangalawa. 2. Bilugan ko pa ha. Sige. 3. Babalik ko na. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ayan, 10.
makaabot tayo ng 10 pangkat ng sampuan. So, ilan kaya ang sandaanan? May natira bang sampuan para sa sampuan lamang? May natira bang isahan? Ayan. Dito ito drawing. Ngayon, kung ito drawing niya pa ng ganito kadami, yung sandaanan, kasi ito drawing eh, sabi dun sa panuto, no? Kung may sandaanan ka, gumuhit na lang ng ganito. Kung may sandaanan. Kung meron ha. Ang ibig sabihin, ng guhit mong ito ay katumbas na yan. Na sa katunayan, nakaabot ng 100. Yun ay kung meron. Meron ba? Oh. Aking lang buburahin ha. Kung meron. Tapos, yung sampuan, kung meron na tira, at hindi kaya ulit na iguhit pa yung napakadaming blocks na yan, o di guhit na lang ng ganito, na sa katunayan, na ito ay 10 set ng isahan, o lagyan mo na lang ng 10. Yan. At para sa isahan, syempre hindi ka na maglalagay ng 1. Kung meron man natira na isahan, o dodrawing mo syempre yon na blocks. Ayan, dodrawing ka. Kung may natira ha. Ito ay halimbawa lang kung may natira. Mabuburahin ko na ha. Tingnan natin yan. Yan. Next na tayo. Muling pangkatin ang mga larawan. Sulat sa iyong kwaderno kung ilang sampuan at isahan ang mabubuo. O dito, kayo na yung magbibilang. Hindi na ako magbibilang ha. Hindi na ako mag-mark pa. Kasi naipakita na ni teacher sa umpisa kung paano bibilangin. And nag-guide na kita sa pagbibilang ng una at pangalawa. Ngayon, ikaw naman ang magbibilang para sa iyong activity. Susulat lang dito ilan ang nagawang sampuan, tapos ilan yung natirang isahan. Next na. Ito yung para sa sumunod. Ganun pa rin yung panuto para sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Okay? Yan, dami. Ang tip dito, bilangin mo muna yung unang hanay. Kung 10, sigurado yung sumunod, 10 din yan. 10. Kasi magkakahanay, oh. Yan, oh, di ba? Magkakahanay sila. Yan. Okay? Dito, walang nakalagay kung sampuan at isahan. Kung dun sa module, walang nakalagay na sandaanan, ay di atin na lang lagyan. O lagyan nyo na lang. Okay. Lagyan natin ngayon. Lagyan natin para makita nyo, no? Nang para sa sandaanan. Lagyan nyo lang dun sa may taas. Sandaanan. Diba? Yun yung makikita dun sa notebook. Lagay dito kung ilan ang sandaanan. Patuloy na tayo. Ang sumunod natin, gawain sa pagkatuto bilang 4. Ito napakadali lang din. Isulat ang hinihingi sa bawat patlang. Isulat ang tamang sagot sa iyong kwaderno. Dito daw sa bilang na ito, number 1, 38, 38. Ilan daw ang sampuan dito? Ilan ang isahan? Magbibigay pa ba ako ng halimbawa? O siya, sige dito, sa baba, magdodrawing ako ha, halimbawa lang. Hindi ako dito na, teka, gamit tayo ng red para kita. Kita ba? Maliit. Tayo, highlighter. Ito. Ready. Halimbawa, ang number ay 27. Yan. Dito ko ilalagay sa tapat yung sagot ko ha, para hindi ko na isusulat yung sampuan. Sa 27, mayroong 2 sampuan. Ito yun. Yan. 2 sampuan. Bigyan ko lang ng arrow. Parang pangit ata yung sulat.
Try natin. Sulat ko ulit. Yan. Mayroong 2 sampuan, tapos ilan ang isahan? Mayroong 7 isahan. Kasi nga, di ba, sabi ko kanina, sa pwesto ng place value, mauuna ang sampuan bago ang isahan. Ganun lang din dito sa number 1, 2, 3, 4. Yan na, isusulat dito. Tanong, ano yung isusulat sa kwaderno? Susulat ba itong lahat? Kung masipag si Bagets, sulat lahat. Kung hindi naman, kahit simula lang dito, ito. Yan. Kung masakit na ang kamay, ano? O kahit dito na lang, ito. Ito yung makita doon sa notebook. Pangit ang drawing ni teacher. Pero okay lang yan. Yan. Pero kung ganado pa magsulat, o hindi isulat ito mula number 1, 2, 3, 4. Next na tayo. Mas mabilis ang pagbibilang ng mga bagay sa pangkat o set. Kung ipapangkat muli ang pangkat ng isahan papunta sa pangkat ng sampuan at pangkat ng sampuan papunta naman sa pangkat ng sandaanan. Yan yung tungkol sa ating aralin. Tapos, ito na. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 5, piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Ang makikita lang sa notebook ay yung letter ng tamang sagot. Babasahin ko lang itong mga tanong. Number 1, ilang sampuan ang mabubuo sa 84? Ilan daw ang sampuan? A, 10, B, 8, C, 4. Sampuan na, sabi. Number 2, ang 90, 90 ay may 9 na sampuan. Ilan naman ang isahan? A, wala o 0, B, 1, C, 9. Number 3, ilang sampuan ang mabubuo sa 100? Ilang sampuan? A, 1, B, wala, C, 10. Number 4, ang 3 sampuan at 9 na isahan ay katumbas ng anong bilang? May 3 sampuan daw, tsaka 9 na isahan. Anong katumbas na bilang nito? A, 39. B, 93. C, 3. At para sa number 5, ito kasi binilang ko na kanina. Pero ipapakita ko lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10. Okay. Sabi kasi, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng wastong pagpapangkat itong nasa taas na mga lapis. At dahil natira dito, ito, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yung natirang isahan. Sa pagpipilian, wala kasi dito na kahit anong 6 na isahan. Kaya naman, itong number 5 ay wag na lang sagutan. Okay na to. Check na tong number 5, wag na lamang sasagutan. Para hindi na malito ha, hindi na magtanong kay teacher, ay ano pong gagawin dun sa number 5? Wala naman dito sa choices, kaya wag na lang sagutan. Okay? Next na tayo. Ayan. Tapos na tayo sa ating lesson. Balikan lang ulit natin ha. Sa pagpapangkat ng mga bilang, kailangan ay para matawag na sampuan ang pangkat, ito ay makaabot ng 10.
Para naman makaabot ng 100, kailangan ito ay makaabot ng 10 pangkat ng 10. Ngayon, kung hindi aabot ng 10 pangkat ng 10, ito ay mananatili sa 10. Sa 10. Ngayon, yung namang isahan, kung hindi makakaabot ng 10, ito ay kabilang pa rin sa isahan. At dyan na nagtatapos ang ating aralin para sa ngayong linggong ito, ang week 3. Happy teaching sa mga nagtuturo dyan. At syempre, para makatulong pa tayo sa iba, please share my video and subscribe to my channel para naman mas ma-inspire pa ako na gumawa pa ng videos knowing na marami na natutulungan ng videos na ito. And kung hindi man kalabisan, please like my video. And leave comments na rin kung meron pa kayong gustong idagdag dun sa mga videos na ina-upload ko. And that's it. Thank you. Happy teaching, everyone.